Sino po dito yung last week nandito po na nag-church? Pakitaas po ang kamay. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. At sino po ang ngayon muling bumalik? Itaas po ang kamay. Nung wala nung Sunday, ngayon naman nandito. Okay, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat hindi nagkukulang ang Panginoon, mabuti ang Diyos. Kaya yung may mga kasama natin na hindi pa natin medyo matagal-tagal na hindi natin nakakasama, medyo i-text natin o kamustahin natin. Sapagkat ang ating po, lalo po ang ating series ngayon ay Truth Matters o mahalaga ang katotohanan na kung saan ay tunay na ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Katulad po na sinasabi sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang ating Panginoong Jesus, siya ang katotohanan. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So, ibig sabihin, kung ang isang mananampalataya ay nabubuhay, sabi sa Galatians 2:20, tayo nabubuhay na sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, siya na yung buhay natin, ating sinusunod. Kaya po napakahalaga po ng ating mensahe po. Lahat po na mensahe ng Panginoon mahalaga. Lalong-lalo na po ang katotohanan. Ano po? Kung mapapansin po natin, na ibang-ibang Kristiyano noon pag nagbabasa po kayo, lalo po sa Book of Acts. Sino po yung nagbabasa, nakagawi na sa aklat ng gawa? Di ba? Nakikita niyo po doon yung kung saan yung lifestyle ng mga Kristiyano, kung paano sila magsalita, kung saan pa sila mamuhay, kung paano sila, the way they live, being a Christian, ay makikita po natin. Pero po, nakakalungkot po ngayon, malaki na po yung pagkakaiba ng mga Kristiyano noon, saka ngayon. Ano po? Malaki na yung pagkakaiba. Bakit po? Kasi the way we talk, paano tayo magsalita, parang ibang-iba noon. Nakaano na po ba kayo ng laro na yung 20 people, tapos nakatalikod sila lahat, magkakahilerang ganyan, tapos may idodrawing. Nakakita na kayong ganun laro? Di ba? Yung idodrawing, tapos ipapasa. Nakakita po ako na nagdodrawing, una, dinrawing angel, tapos, dinrawing sa pangalawa, dinrawing. Tapos sa bandang huli po, yung po nakapagtataka. Yung angel na dinrawing pagdating sa dulo, demonyo na. Ano po? Yung po nakakalungkot. Yung ating naumpisahan na pananampalataya, hindi natin na ipapasa na sa tama. Di po ba? Yung po nakakalungkot. Na ibig sabihin, yung ating pinaniwalaan, yung ating talagang sinampalatayaan na pananampalataya, naiiba yung pagpasa natin. Kaya napakahalaga po ng katotohanan na kung saan ito po ang magbibigay sa atin ng isang bagay, kung ano yung disenyo ng Diyos sa ating buhay, at ito yung ipinapakita na kung saan yung biyaya ng Panginoon ay tunay na ating nararanasan. Kaya praise God, kasi nga yung salita ng Diyos, yung katotohanan, ito po yung nagpapakita na meron tayong gabay o makikita natin, ito pa yung ginagawa nila noon. Kaya isinulat po yan para po maging gabay natin, maging pamantayan natin na even Christian noon ay pwede natin gawin ngayon. Na kung saan ito yung nakalulugod sa harap ng Panginoon. Kasi po, hindi lang po tayo dapat, sinabing, I am Christian, pero hindi nakikita yung tunay na pagiging Kristiyano. Kaya nga po napakahalaga pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, yung mga Kristiyano noon na kung saan talagang, sinabi ko nga, patay kung patay. Ganon na Christian noon. Kaya nga pag ang mga Kristiyano noon ipapatayin, kumakanta pa ng papurit pagsamba. Ngayon malaya tayo mag-worship pero hindi natin kaya itaas ang kamay. Wala naman nakatutok na baril sa'yo. Wala naman mag-aano sa'yo napapatayin ka pero hindi natin magawa mag-worship. Mag-worship lang tayo kapag tayo ay full of blessing. Pag tayo punong-puno ng pagpapala, sarap pag-enjoy. Pero kapag may problema na, kapag may kinakaharap tayong mga bagay na nagpapahirap sa atin, ang hirap natin itaas ang kamay, Pero ibang-iba ang mga Kristiyano noon. Na kahit sila palalapa sa mga leon, umaawit sila ng papurit pagsamba. Kaya nga, ibang-ibang Kristiyano yun, napagkakamalang ganun Bakit? May mga persecution na pero masaya pa rin sila. Tignan mo yung katabi mo. Masaya ba? Tignan mo, mukhang lang buhay yan. Kaya alam nyo bakit? Kasi kung alam mo yung biyaya ng Panginoon na kung saan
na ibigay sa iyo. Last message natin, di ba? Sino po yung nakaano ng biyaya ng Panginoon? Naranasan mo ang biyaya ng Panginoon, talaga magiging masaya ka. Bakit? Lahat tayo dito may kwento ang buhay. Tama? Sino dito yung walang kwento ang buhay? Lahat tayo may kwento. Katulad ni Apostol Paul. May kwento siya. Anong kwento niya? Siya yung mamamatay Kristiyan and all of the sudden, biglang sa biyaya ng Panginoon, ginamit siya. Kaya lahat tayo may kwento. Kaya bawat kwento na mananampalataya, merong grace si Lord. Amen? Merong biyayang ibinigay ang Panginoon. Kaya sinabi ko nga po dito, ang biyaya ay ang hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos upang iligtas tayo mula sa kaparusahan ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At sa Kanya natapos na gawain at bigyan tayo ng kapangyarihan na gawin ang kasiyahan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin sa impyerno. Kaya noon pag tayo ay pinag-uusapan ng kamatayan, ayaw natin. Bakit? Kasi hindi po ako sigurado Sino po dito sigurado na mapupunta ng langit? Pakitaas ang kamay. Masiguro to. Ayan, praise God. Yung mga hindi nagtaas. Ulit ha. Sino dito ang mapupunta ng langit? Pakitaas ang kamay. Praise God. Bakit? Sa biyaya ng Panginoon. Hindi ito sariling sikap. Kaya wala kang dapat patunayan. Bakit? Kasi may nagbayad. Yun po ang biyaya. At ang biyaya ng Panginoon, binibigyan tayo ng alin? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang masunod natin siya. Kaya nga sabi nga sa Pilipos 2:13, siya pa rin na nagbibigay ng pagnanais upang masunod natin ang Panginoon. Kaya it's all about God. It's not about you. Kaya wala kayong, hindi ako karapat-dapat. Talagang hindi tayo karapat-dapat. Bakit? Dahil lang sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo naligtas. Kaya napakahalaga po na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Kaya lagi ko ini-encourage kayo magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Yung katotohanan. Bakit? Kasi mahalaga po, nakikita po natin yung biyaya ng Diyos. 2 tao lang po pag hindi nakapagbasa ng salita ng Diyos. Ang may sakit, tsaka patay na. Pag may sakit ka, di ba? Hindi ka makapagbasa, halos hindi ka makakain Mapaklalasa mo At pagpatay ka na, hindi patay physically spiritually. Pagpatay spiritually, ibig sabihin, wala kang pagnanais makilala ang Panginoon. Wala kang pagnanais na basahin ang salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga na ang isang tao ay inaalam yung layunin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po, may isa akong kwento, ito po yung tunay na nangyari. Isa pong Christian sa Vietnamese po siya. Noong panahon pong yun, nagkaroon ng persecution. Lahat ng Christian hinuhuli. Hinuli po siya. At nangyari yun, nag-pray siya, iyak siya ng isa, Lord, wala kasi siya maalalang salita ng Diyos. Talagang, Lord, sabi niya, tulungan niyo po ako. Dahil bine-persecute po lahat ng mga lingkod, mga mananampalataya. Umiyak siya. At sa pag-iyak niya, may biglang na lang, sabi, halika rito, maglinis ka dun sa CR. Sa CR, Sino po nakakita ng CR yung parang latrine na bilog lang? Yung walang bowl? Sino nakaranas nun? Ako nakaranas ako ng ganon. Yung bilog lang, pag umupo ka, dire-diretso. Tapos inaapakan mo, kawayan. Talagang, sa dada, baka lumubog ka Saka pagpasok mo palang, alam mo amoy yung CR Kasi nga walang takip, talagang diretso. Makikita mo, yuck, mga ano-ano ba? Di ba? Yun ang CR nila sa Vietnam. At iyak siya, sabi niya, Lord, paano na? Alam mo, napapraise God yung Vietnamese na Christian. Bakit? Kasi yung isang mataas na pinuno, ang ginagamit pamunas dun sa kanyang, alam niyo na, Bible. Bible ang ginagamit. Kasi hindi nga siya Kristiyano Bakit siya napapraise God? Bakit? Kasi makapagbabasa ng salita ng Diyos. Kada punas ng isang leader, tinatapon, kukunin niya yun. Lilinisin niya yun. Ganon. Kaano yung Kristiyanong Vietnamese, nililinis niya habang umiyak, Lord, salamat po, nagbabasa siya. At minsan sa paglilinis niya, may isang gwardiya sabi, Kristiyano ka? Siyempre, bine-persecute niya, Kristiyano ka? Hindi po. Hindi daw. Hindi nagsinungaling. Yung sa isang paglilinis niya ulit, lilinis niya yung Bible na ulit, yung pinilas, may nabasa doon,
Ayaw ng Panginoon ang nagsisinungaling. Hindi yun Hindi pag lilinis na naman yung Christian Vietnamese, tinanong ulit siya ng gwardiya, Christian ka ba? Inabasa niya. Opo, Christian po ako. Sabi nga gano'n. O tara, Christian din ako, takas na tayo. Alam niyo po ba yung Kristiyano na yun, naging interpreter po ni Rabi Zacarias, isang Indian-Canadian na evangelist. Sino po yung nakakilala kay Rabi Zacarias? Sikat po ito, evangelist. Kung mapapanood niyo po sa YouTube, sikat po ito. Siya po yung interpreter na Vietnam Christian. Amen? Ganon kumikilos ang salita ng Panginoon. Ang katotohanan. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin ang katotohanan ay tunay na may kapangyarihan. Talaga, tingnan mo, mandidiri ka eh. Ngayon, wala namang pandidirihan sa Bible, hindi natin mabuksan. Kaya pag binigyan ka ng Bible, parang bago pa rin. Bakit? Hindi nagagalaw eh. Hindi napapansin yon? Minsan naman galawin, hindi naman isinasabuhay. Kaya napakahalaga po ng katotohanan upang makita natin yung napakaraming pangako ng Panginoon sa atin. Ay mga pangako ng Panginoon sa atin. Ang mahalaga, ang pangako ng Diyos hindi nagfe-fail. Naniniwala kayo? Hindi katulad ng ating mga asawa. Napakaraming pangako. Isa na po ako doon na nag-failed. Pero si Lord, hindi. Pag sinabi niya, ililigtas kita, ililigtas ka ng Panginoon. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay tunay na matatanggap natin yung biyaya niya sa araw-araw. Kaya dapat maintindihan po natin yung biyaya ng Diyos, hindi lang dahil kailangan mo lang may pinagdadaanan ka. No, every day dapat nararanasan natin ang biyaya ng Panginoon. Dapat lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Bakit? Sino ba dito yung naligo bago naligo? Yung naligo ka bago ka naligo. Parang gulo, no? Kaya tayo lumalapit sa Panginoon kasi nagpapalinis tayo. Tama? Pero madalas, pupunta lang ako kay Lord pag mabait na ako, pag malinis na ako. Hindi nga pwede dahil marumi ka nga. Kaya nga sabi ko, hindi ka naligo nang naligo ka na. No, kailangan mo magpalinis sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya hindi mo pwede sabihin, lalo na sa mga tatay, isa rin po ako dyan, na saka na lang ako lalapit kapag, okay na ako pag wala na akong bisyo. Sino po dito walang kasalanan? Kahit Christian na, di ba, nagkakasala? Ang kagandahan sa biyaya ng Panginoon, pag tayo nakadepende sa Panginoon, mismo si Lord magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Ano po sabi sa Roma 8:16-17? Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Napakalinaw. At kung mga anak ay mga tagapagbana rin, mga tagapagbana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Ano po ba ibig sabihin? The God Himself testify na tayo'y mga anak ng Diyos. Di ba tayo masaya no? Dahil sa biyaya niya, mismo ang Espiritu ng Diyos, that you are the Son of God. Ano man ang mangyari sa sinasabi mo, hindi ako karapat-dapat. Hindi. Mismo, di ba hindi nyo nararanasan yon? Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, may bilang hindi, anak ka ng Diyos. Sa akin ka. The Spirit of God testified. Mismo ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo na anak ka ng Diyos. Amen? Yun ang paniwalaan natin minsan. Kasi kapitbahay namin, hindi daw ako Hindi, mismo ang Espiritu ng Diyos sinasabi, anak ka ng Panginoon. Sino naniniwalang anak ka ng Diyos? Diba? Yun, kaya napakahalaga pag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, na alam mo, mismo ang Diyos ang nagsasabi, anak kita. Hindi lang ikaw ang nagsasabi, anak ako ng Diyos. No, the God Himself testify, anak kita. Kahit hindi ka naniniwala, anak kita. Basta sumampalataya ka, di ba sa John 1:12? Ang lahat at sumasampalataya sa Panginoon, ibinigyan niya ng alin? Na maging anak niya. Kaya pag tayo mo, na alam mo na ang mismo ang Diyos ang nagsasabi, na anak kita, ano mangyayari? Dahil natanggap natin, naranasan natin ang biyaya ng Diyos, we can rest upon Him.
Yan ang mensahe ng Panginoon. Kaya natin magpahinga sa Diyos. Rest in God. Kahit hindi nyo napapansin, marami ako nakita, Pastor, magbabakasyon ako for 1 week. Babakasyon. Siyempre, magbabakasyon, magpapahinga, di ba? Pagbalik, bakit ganyan ang mukha mo, haggard na haggard? Hindi ko nga alam eh. Hindi ako nagbakasyon para lalo ako napagod eh. Bakit? Pagpunta pa lang doon, Pastor, traffic. Pag-booking, ang daming ginagawa. Ang daming tao. Tapos, akala namin, pag-book namin, okay na, mali pala. Imbis na mapahinga, lalong napagod. Hindi po lahat ng natutulog, alam niyo po, nakapagpapahinga. Lalong-lalo ang kaisipan ay puno ng problema, alalahanin. Hindi ka matutulog. At matulog ka mapagising mo, parang pagod na pagod. Pero dahil naranasan mo ang biyaya ng Panginoon, na alam mo na si Jesus, ang Panginoon mismo, nag-testify that you are the Son of God, you can rest upon Him. Kaya natin magpahinga sa Diyos. Ano po sinasabi dito sa Filipos 1:6? Nakatitiyak akong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ano pangako ng Diyos? Ano man ang sinimulan niya, tatapusin niya. Hindi tatapusin ka. Iba yan, ha? Ano yung sinimulan niya? Ibig sabihin, kung ibinigay ng Diyos yung kabutihan niya, yung anak niya si Jesus, tatapusin niya yung layunin niya sa'yo. Kasi maliwanag sinabi dito, hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Kaya pag hindi mo inabutan ng ating Panginoong Kristo at ikay nabubuhay pa, ibig sabihin, tuloy ang layunin sa'yo ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo hindi sa pamamagitan ng gawa mo, kundi saan? Sa pamamaraan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Kaya dito makikita mo kahit si Peter. Alam niyo po ba si Peter? Si Pedro? Alam naman ni Lord na itatatwa siya na 3 beses Alam niya na gagawa siya ng hindi maganda. Si Thomas, di ba? Alam naman ni Lord yun Tayo, alam ng bawat isa ni Lord na hindi ka naman magiging tapat sa Kanya Hindi ka namang, minsan nga, hindi ka na magsisimba. 1 buwan bago ka magsimba Sisinungaling kay. Alam ni Lord yung future sin mo. Pero dahil may pangako ang Diyos na ipagpapatuloy niya yung kabutihan para sa'yo, even tayo nagkakasala, ano sabi ng Panginoon? Gagawa pa rin siya ng mabuti para sa ating lahat. Sino hindi magpapahinga noon? Na alam mo na kahit, Lord, alam mo na, ang dami ko pa rin nagagawa na paglabag sa'yo, pero sabi mo, ipagpapatuloy mo. Hindi lang ibinigay sa'yo yung kaligtasan. Kaya sabi ko po sa inyo, pag kayo po ay nabubuhay pa rin, may layunin ang Diyos sa'yo. At tutulungan ka na ipagpatuloy yung layunin sa'yo ng Diyos. Hindi pa tapos sa'yo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Tatapusin pa lang. Hindi yung buhay yung layunin sa'yo ng Diyos. Kasi yun ang totoo. Kaya wag po tayo mag-alala. Pag minsan po tayo nadadapa, tayo lang tayo. Kasi bakit? Sabi niya yun, pangako niya yun Kaya we can rest upon Him. Bakit? Kasi alam ko, natutulungan ako ng Diyos. Ano man ang problema mo ngayon, ano man ang kinaharap mo ngayon, sabi ni Lord, tutulungan kita, hindi pa ako tapos. Kasi lahat ng mabubuting bagay, ibibigay ko sa iyo. Kaya tayo ka lang, kung nadapa, nasubsub ka, tayo ka lang, balik sa Panginoon. Bakit? Si Lord ang magpapatuloy ng mga mabubuting layunin sa iyo ng Diyos. Kaya pag tayo nakakakilos ng isang mga bagay, ayoko na, minagawa ko. Hindi pa tapos. Malibin na lang pag inasar mo si Lord, tatapusin ka niya. Hindi ganun si Lord, mabuti siya. Inawit natin kanina, no? God is good. Totoo yun. Kaya pag tayo ay nagkakaroon ng problema, ayoko nang magsimba, ayoko nang magbasa ng salita, ayoko nang, wag, bakit? Tatapusin ni Lord yung sinimulan niya sa'yo. Sabihin sa katabi mo, tatapusin ni Lord ang sinimulan niya sa'yo. Sinimulan sa'yo ni Lord, hindi naman masama, mabuti. Kaya magpatuloy lang po tayo, Kung saan dito, mayroong pagkakataon, sa gawa pa rin po tayo. Ayun si Paul, pag-uusapan po natin mahabang mensahe about kay Paul. Si Paul po kasi, Kristiyano na siya, di ba? Yung last message, yung mensahe ng Panginoon, yung kanya ibinigay, kinuwento niya yung kanyang nakaraan at ipinagmalaki yan upang maging testimony sa iba. Ito po ang nangyari. Dahil maraming Hudyo asar sa kanya, maraming Hudyo ang ayaw maniwala, inuhusgahan siya.
At ito po ang nangyari. Unang-una, kaya natin magpahinga sa Diyos kapag tayo ay hinahatulan. Sino po nakaranas na dito i-judge ka? Alam mo, 3 buwan, balik ka na sa dati. Ako, naranasan ko po yan. Ako po'y bagong Kristiyano. Sabi sa akin ng mga barkada ko, bro, hindi ka tatagal, hindi masaya dyan. Talaga, in God's grace, hindi lang 3 buwan, hanggang ngayon, nandito po ako. Ano? Ganyan po, naranasan po ni Paul, isang lingkod ng Diyos, hinatulan po siya ng kapwa niya, Hudyo. Ito po ang sinasabi dito sa Gawa 23:1. Habang nakatitig na mabuti si Pablo sa Sanhedrin, sinabi niya, mga Ginoo, mga kapatid, hanggang sa araw na ito, ako'y nabuhay na may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Ano yung po Sanhedrin dito? Kasi nga po, nagkakagulo na. Gustong tirahin si Pablo dahil nga sa nangyayari kasi nagsasalita ng iba siyang lingwahe na Hebrew, hindi maintindihan nila. Kaya sabi nung Sanhedrin, ito po yung mga pinuno ng mga Romano, papuntahin mo dito si Paul, si Pablo, dito lang tayo mag-usap-usap. At bago po yung nangyari yun, hinahatulan na nga siya eh. Tinignan mabuti niya yung mga kapwa niya Hudyo na mga matataas, mga leader. Ganun. Sa English po, dito tinitigan lang nakatitig mabuti. Sa English po, iba po ang explanation eh. Yung parang kang talagang sinasabi mo, wala akong kasalanan. Ganun. Kaya nga ano sinabi dito may malinis ang budi ako sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, dito po bilang mga Kristiyano, sa ayaw at sa gusto natin, may mag-uusga. Ano? You cannot please everybody. Yun po ang katotohanan. Gumawa ka ng masama, may husga. Gumawa ka ng mabuti, may husga. Yan po ang mararanasan po natin. Ano? Ganyan po. May nakapagsabi na ba sa inyo, Kristiyano ka pa naman. Sinakarasan yan mga ano. Kala ko, Kristiyano ka, parang hindi halatang Kristiyano ka. Ha? Kristyanuhan ka lang yata eh. Yung mga ganon. Alam mo, yung talagang mapapaganon ka eh. At alam nyo, maging sa trabaho, di ba? Kristiyano ka ba talaga? Sa school, Kristiyano ka ba talaga? Sa kapitbahay, minsan ganun eh. Hinahatulan tayo bilang Christian. Talagang Kristiyano ka, hindi halata ah. Ano po sabi dito? Ano? Pero si Paul, hindi siya nagpa-apekto. Bakit? Ano po sabi niya dito? Dahil ako'y nabuhay na may malinis na budi sa harapan ng Diyos. Kapag malinis po ang ating konsensya na alam mong ikaw ay tunay na Kristiyano, you cannot bother, hindi ka mababother kung ano man sabihin sa'yo ng kapwa mo. Ganun si Paul. Kaya nung siya hinuhusgahan ng kapwa niya Hudyo, ng mga leader, no, bakit? May malinis akong konsensya. Alam ko yung budi ko malinis at alam mo yan ng Diyos. Kaya pag ikaw ay may malinis na konsensya, hindi ka nababader. Ang mahalaga, alam ng Diyos kung ano yung buhay mo, ano yung pananampalataya mo. Kung makakaranas po tayo ng mga ganyan mga tao, huwag po kayo mag-alala. It's between you and God lang. Ano po sinasabi dito sa 1:5-24? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan at hindi darating ang kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kung alam mo may burong ka ng buhay na walang hanggan, na alam mo ikay na kay Kristo dahil sa pananampalataya mo, ano man ang ibato sa iyo ng kaaway, kasi kaaway ang bumabato ng ganyan eh. Hindi ka naman ligtas eh, ang dami mong kasalanan. Nakita mo yung nakaraan mo, hindi ka maliligtas. No. Bakit? Sinasabi ng Panginoon, pag ako'y na kay Kristo, wala na ako sa kahatulan. Ako'y sa biyaya ng Panginoon. Kaya yan, number 1 na i-mindset natin. Bakit? Ang kaaway laging magtuturo. Ayan, nagkasala ka na naman. Hindi ka karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Minsan ganyan ang tinitira sa atin, mind natin. Paano ka makapagpapahinga? Ang daming bitaw. Sa trabaho, hindi ka dokutano. Sa bahay, maging sa pamilya natin. Maging sa kapitbahay natin. Paano ka mapapahinga? Pero pag ikay alam mo na sa iyo malinis ang budihi mo, ang malinis ang konsensya mo, mapapahinga ka. Bakit? Lord, alam mo yan. Ganon si Paul. Naranasan ko po yan. Marami pong kumikustyon ako dahil nga ang buhay ko nga hindi po maganda noon. Di ba? Alam niyo po yung buhay ko? Maraming kumikustyon. Pero ang mahalaga, sabi ko, Lord,
Alam mo ang puso ko. Alam mo na malinis ang aking konsensya. Alam ko sa harapan mo, Panginoon, hindi ako dapat husgahan. Pero Lord, alam mo yan. Hindi ko nagpa-apekto. Kasi kung nagpa-apekto ka, balik na nga ako. Hindi ka makapagpahinga eh. Oo nga, no? Kasi ang dami kong nagawa noong nakaraan eh. Pero sinabi mo, Panginoon, forget the past. Mahalaga ngayon. Kasi yung past, hindi mo na mababago yan. Pero yung hinaharap, kaya mong baguhin ngayon para sa hinaharap. Amen? Makapagpapahinga ka. Kahit anong bato sa iyo ng kaaway, okay lang. Bakit? Dahil alam mo na may buhay na walang hanggan ka at may malinis kang konsensya because of your faith. Ano pa mangyayari? Kapag may malinis kang konsensya, ang isipan mo, lahat ng bagay malinis. Ito po sinasabi sa Tito 1:15. Sa mga malinis ang kaisipan, malinis rin ang lahat ng bagay. Ngunit sa mga marumi ang isipan at hindi sumasampalataya, walang anumang malinis. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at budhi. Kung atin pong babalikan sa Roma 12, di ba? Transform by renewing your mind. Kapag hindi po tayo nagbabago ng pag-iisip, katulad ng pag-iisip ng ating Panginoon Kristo, laging marumi ang ating pag-iisip. Sino po yung nakabasa na dito ng kasing edad ko'y tik-tik? Tik-tik Comics? Huwag naman kayo. Alam niyo yun, di ba? Yung mga kasing idaran ko, yung dati na, di ba? May mga natatawa eh. Yung ngayon, nasa ano na eh, internet na ngayon eh. Yung pornography, kasi nabasa ko po yun, yung bumibili po ako ng chichirya. Alam mo yung dati, di ba, pag papalit ka ng bote, ang binibigay sa iyo popcorn, yung ano pala, yung chichirya, nilalagay sa papel. Sino ba nakaranas mo ng ganon? Takas ang kamay. Parang ayaw niya, no, kasi hindi kita kasi edad, pastor. Di ba yung ganon, pag nagbebenta ka ng bote noon, nakakaranas ganon. Kasi yun, maliit ako, may bote yun eh. Yung mga nagtutulak, no, may mga chichirya. Ilalagay po sa papel. Yung pakone pa gagawin, pakone. Kasi doon nila ibubuhos. Eh minsan po, yung papel, yung pala yung ginamit, yung pala yung tik-tik, nabasa ko po. Alam mo, nagbigay po ng corrupt sa aking mind yun. Kaya nga, ano man ang pinapasok mo sa kaisipan mo, nagre-reflect po yan sa buhay mo. Kasi, lalo na sa mga secular song, bakit? Hindi naman mapasun, hindi naman bakit. Mahalaga po, bakit? Faith comes from ano? Faith comes from hearing. Kung ano man ang pinapakinggan mo, papasok sa iyan. Nagpapadumi, nagkukurap sa iyan. Kaya nga dito, sabi ni Tito, sabi dito, yung mga hindi sumasampalataya, kaya nakita mo mga hindi sumasampalataya, I'm not judging them. Kundi, ano iniisip lagi? Marumi. Pero yung mga binagot, nakaranas ng biyaya ng Panginoon, may malinis na konsensya yan. Kaya hindi po tayo paapekto sa mga pangahatol nila. Pag inato, hindi, malinis ako. Bakit? Nilinis na ako ng Panginoon. Pero iwasan po natin yung konsensya manhid. Ano ba yung konsensya manhid? Sabi po sa 1 Timoteo 4:2, ang mga katuroang ito ituturo ng mga taong mandaraya at sinungaling, manhid na ang kanilang konsensya na parang pinaso ng napakainit na bagay. Ano po yung manhid ng konsensya? Ito po yung mga masasamang tao, kriminal. Hindi nyo napapansin? Huling-huli na, nagnakaw. Di ba? Huli ka na, caught in the act. Pag inano ng pulis, ba't ka hindi po ako nagnakaw. Ayaw pang aminin. Di ba? Hindi napapansin? Huli na eh. Pero, I'm innocent. Hindi ko po ginawa yan. Yun ang manhid na ang konsensya. Pero ang mga mananampalataya, ang sumasampalataya sa Panginoon, kaya nakapagpapahinga. Bakit? Alam mong nagawa ka ng kasalanan, lapit ka na sa Lord, patawarin niyo po ako. Hindi, wala akong nagawa, patay mali siya ka pa. Ganon si Lord. Kaya gusto ng Panginoon, lumapit tayo. Kasi yung paggawa po ng kasalanan, hindi nakapagpapahinga. Alam niyo si David, kilala niyo si David? Haring David? Nung siya po yung nagkasala, nung pinatay niya yung si Uriah, asawa ni Bathsheba, sabi niya doon sa Psalm, kaya nagawa niya yung Book of Psalm. Sabi niya, Panginoon, pagod na pagod ako. Hinang-hina ang buhay ko nung gumawa ko ng kasalanan ito. Pero Lord, nung ako'y nanumbalik sa iyo, Panginoon, naranasan ko ang tunay na kapahingahan at kapatawaran mo. Ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Kung magpapatuloy tayo sa ating kasalanan, pagod na pagod ka. Kahit ikay nakatulog ka ng mga 12 hours, 24 hours pagising mo, pagod na pagod ka. Alam niyo po yung kapahingahan ay binibigay ng Panginoon.
nagbibigay yan ng malinis na pag-iisip. Dahil bakit? Nilinis ng dugo na ni Jesus ang buhay natin. Ano po sabi dito sa Hebreo 10:22? Lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Sino po dito yung nalinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Kaya makapagpapahinga nga po tayo eh. Dahil yung kasalanan natin ay tinubos ng ating Panginoon Hesukristo sa pamamagitan ng kayang kapangyarihan. Kaya anuman ang duro sa iyo ng kaaway, nagkamali ka na. No, biyaya ng Diyos, nilinis na ako. Alam ni Lord Diyos, sino dito perpekto? Maliban na lang ang pangalan mo, perpekto. Wala, di ba? Ibig sabihin, 2,000 years ago, hindi ka pa nabisilang, wala pa sinisilang sa atin. Sabi ni Lord, paid ko na ang kasalanan mo kapag ikay sumampalataya at tanggapin mo ko bilang Panginoon na tagapagligtas. Ganon si Lord. Kaya tayo may malinis na konsensyo because of the blood of Jesus who shed on the cross na saan tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya hindi po pwede na kadalang linggo na lang tatanggapin mo si Kristo as a Lord and Savior. No, tanggapin mo yung biyaya ng Diyos at tanggapin mo, Lord, yung biyayang ito ang nagbibigay sa iyo upang talikuran ang lahat ng masasamang gawain. Kaya hindi po pwede, tinatanggap mo yung biyaya ng Diyos, hindi ka nababago, hindi pwede yun. Because the grace of God, ang binibigay ng Diyos, yung biyaya na yan upang talikuran, upang burahin sa buhay mo yung kasalanan. Hindi ko po sinasabi magiging perfecto ka. Bakit po? Dahil nga sa nilinis ka na ng Panginoon, yung pag-iisip mo nilinis na. Hindi tulad dati, sino pa yung mga tatay dito? Kapag nagsabi yung, ako may barkadang ganun eh. Sabi nung barkada ko, ang talino ng anak ko, bakit? Kasi sabi ka ng anak ko, Daddy, hindi ako nagbayad sa jeep. Ang sabi ng daddy, ang wais mo anak. Ano yung pag-iisip? At mayroon pa nagkwento, anak, Daddy, ang dami ko naging girlfriend. Hindi ko na mabilang. Sabi ng daddy, talaga anak, mana ka sa akin, ang macho mo. Anong pag-iisip? Kapag ikay nilinis na ng Panginoon, iba na ang pag-iisip mo. Ang pag-iisip mo, sabi sa Bible, ang pag-iisip mo ay katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Jesus na nabubuhay sa akin. Ibig sabihin nun, wala ka nang pakialam sa iyong sariling kagustuhan. Kaya mamatay ka dapat sa sarili mo. Kaya nga sa biyaya ng Panginoon, kaya natin magpahinga. Kaya anumang husga ng iba, kaya natin magpahinga. Kahit sa paligid po natin yun, puno ng kasamaan. Di ba? Yung napapansin? Social media, news, paligid mo lang, tignan mo nga ang katabi mo. Hindi masama yan. Mabuti yan. Sa lahat ng paligid, nakikita po natin, puno ng kasamaan. Bakit? Sinasabi po yan sa Isaiah 5:20. Kahabag-habag kayo nagsasabi ng masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman sinasabi yung liwanag at ang liwanag ay sinasabi yung kadiliman. Ang mapait ay sinasabi niyong matamis at ang matamis ay sinasabi niyong mapait. Alam niyo po kapag kayo tunay na Kristiyano, ano man paligid na nangyayari dito, rested ka. Bakit? Because we belong to Jesus. Amen? Sa Panginoon ako ang pag-asa ko sa Diyos, hindi sa paligid. Ang nakakalungkot ngayon, di ba? Yung mali sa Panginoon, tama sa mundo eh. Hindi napapansin yon? Yung mali sa Panginoon, sa mundo, tama. Yung madilim, sabi nila, liwanag. Kaya nga daw, na ang pinakamaganda daw na bayanin ng isang tao ay yung pinakamasamang tao. Yun ang sabi ng mundo. Nakakalungkot, ano? Pero dahil tayo ay nasa Panginoon, anumang husga ng kapwa mo, hindi masaya ang sa church, hindi masaya maging Kristiyano, uhusgahan ka nila, okay lang, whatever. Bakit? Ang mahalaga, panatag ako at pahinga ka. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na nagkakagulo ng buong mundo, pahinga ang mga rested ang mga Kristiyano. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kaya napakahalaga yung mga bata, tinuturuan na natin, sabi nga sa Proverbs, di ba? Bata pa lang, ituro nyo na upang sa kanilang pagtanda, hindi nila ito makalimutan. Alin, yung salita ng Diyos. Kasi, hindi nyo napapansin, mapupuno ng kasamaan ang mundo. Pabata ng pabata ang gumagawa ng krimen. 13 years old, ni-rape 9 years old. Pinatay yung ex-girlfriend niya,
18, pinatay yung 15 years old. Ang napapansin? Pabata ng pabata. Na akala nila yung kanilang ginagawa ay okay lang. Hindi man ako makukulong eh. Kasi nga, hindi alam yung katotohanan. Yung katotohanan na kung meron tayong malinis, katulad ni Pablo, malinis ang konsenya sa harap ng Diyos at sa tao. Sabi nga sa Gawa 24:16, kaya pinagsisikapan ko na laging malinis ang aking konsensya sa harapan ng Diyos at mga tao. Bakit? Kung malinis ka sa harapan ng Diyos, hindi pwedeng hindi ito makita ng sa harapan ng tao. Maliban na lang kung ang kaisipan nila binulig na, yung katulad ko sinabi nga sa mga Sanhedrin, yung mga opisyal na kahit malinis ang nakikita nila kay Pablo, marumi. Dahil against sila kay Kristo. Ang kagandahan nun, kaya nandun yung kabutihan ng Diyos, kasi Pariseo at saka Saduceo, nahati. Bakit? Kasi ang Saduceo hindi naniniwala sa buhay na walang hanggan, yung may kapagkabuhay. Ang Pariseo naniniwala. Nang napapansin, mabuti ang Diyos. Kahit tayo ninusgahan, merong ibinibigay ang Diyos na parang, hindi yan mangyayari kasi may papabor. Ganun na nangyayari sa atin. Pag may humusga sa atin, hindi naman lahat eh. Meron naman na kumakampi sa atin eh. Merong mga bagay na kung saan dapat kailangan din suriin natin yung ating mga conscience o budhi. Kasi minsan, malinis ako, pero hindi nakikita. Dapat makita po natin, suriin. Sabi nga sa unang Corinto 4:3-4, hindi malaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o sino man tungkol sa akin, sabi ni Pablo. Hindi ko rin hinahatulan ang sarili ko. Kung sa bagay, malinis ang aking konsensya. Ngunit hindi ito nangahulugan na wala akong kasalanan. Liwanag, di ba? May clear conscience ako. Malinis ang aking budi. Ngunit, hindi ko sinasabing hindi ako nagkakasala. Kaya ang sinasabi sa atin ni Paul, na kahit tayo ay nagkakasala, pwede tayong magkaroon ng clear conscience o malinis na budi o konsensya. Kasi alam ng Diyos tayo nagkakasala. Maliwanag na sinabi dito, hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lamang ang magsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Kaya huwag tayong paapekto sa sinasabi ng iba. Inuhusgahan ka, okay lang. Bakit? Nagkakasala ka. Okay lang yun. Sabi nga ni Pablo hindi porkit malinis ang akong konsensya, hindi na ako magkakasala. No, magkakasala pa rin ako. Pero ang mahalaga, ano ang sasabihin ng Diyos sa'yo? Ano man ang sabihin sa'yo ng iba, okay lang. O ang sinasabi sa'yo ng Panginoon, di ba? The Spirit of God Himself testify on you na ikay anak ng Diyos. Yun ang mahalaga. Amen? Kung sinasabi ng iba, hindi ka naman tunay na Kristiyano. Hindi ka naman nagbabago. Hindi ka naman talaga No, ang mahalaga kung ano ang tingin sa'yo ng Diyos, kundi ang tingin ng ibang tao. At ang tingin sa'yo ng Diyos ay anak ka ng Diyos, yun ang paniwalaan mo. Amen? Ano husga ng kapwa mo? Ano husga sa paligid mo? It's between you and God. Yun lang mahalaga. Kasi nga, sabi nga ng Panginoon anak tayo ng Diyos. Paniwalaan natin yon. At ang pangalawa, magpahinga sa Diyos mula sa sariling kahinaan. Sino dito po yung may mga weaknesses? Lahat tayo, kasi nga nagkakasala pa rin tayo Ano? Ito po nangyari, sabi dito. Magpahinga sa Diyos mula sa ating sariling mga kahinaan. Sabi sa Gawa 23:2-3, pagkasabi ni Pablo, inutusan ng punong pari na si Ananias, ang mga nakatayong malapit kay Pablo, sampalin siya sa bibig. Sabi ni Pablo sa kanya, sampalin ka rin ng Diyos. Ikaw na pakitang tao, nakaupo ka dyan para hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit nilalabag mo rin ang kautusan ng inuutos mo na sampalin ako. Si Ananias po dito, baka ma-misinterpret nyo. Hindi ito po yung Ananias na ginamit na lingkod ng Diyos yung nagpadilat sa kanya. Ananias din po kasi yon. Baka nagkakamali kayo. Di ba sabi ni Pastor sa Gawa 9, si Ananias yung nag-pray sa kanya. Hindi po ito yun. Yung Ananias na ito po yung masamang tao na pinuno. Na kung saan, corrupt siya. Humihingila siya ng lagay. At itong si Ananias na ito, pumapatay po ito. Kung sino man sasagabal sa aking plano, layunin ko bilang papatayin kita. Ito po si Ananias. Kaya nung sinabihan, ni Ananias si Pablo, sampalin mo nga yan. Ano nangyari? Anong sabi ni Pablo? Sampalin ka rin ng Diyos. Ano napunan natin? Nagalit si Pablo. Ano naging kahinaan niya? Naging magagalitin agad siya.
Ano niyo bakit? Pinapakita rin sa atin ng Diyos, si Pablo ay bumibigay din. Si Pablo ay may kahinaan din. Si Pablo ay, katulad din natin, nagkakamali, may kahinaan. Habang sinabi niya, tao rin ako, nagkakamali. Bakit po nagsabi yon? Kasi bakit? Pag tayo po ay may kahinaan, sino po dito yung may weakness ka na pahinga ka? No, di ba? Lalo na kung ikay, ako na, sasabihin ako ng anak ko eh, Daddy, pastor ka pa naman, bakit? Kasi madali din ako magalit, isa rin sa mga ano kayo. Pero ako talagang malakas po ang boses ko. Minsan kapag nakarinig po kayo, malakas ang boses ko, nagpapaliwanag lang po ako noon. Eh sabi niya, Daddy, pastor ka pa naman. Hindi, ganyan lang ako anak magsalita. Ano lang ako, maano akong ang boses ko. Kasi mga Ilocano, ganyan. Nag-uusap lang, kala mo nag-aaway. Ano? Alam ng mga Ilocano yon. Kaya nga minsan, ano tayo eh, yung ano tayo sa mga kahinaan natin eh. Yung aware din tayo. Ang maganda sa Panginoon nga eh, kahit tayo may kahinaan, kaya natin magpahinga. Kasi alam ni Lord na tayo nagkakamali pa rin tayo. Ang maganda lang, alin, magpapadala ang Diyos para magsabi ng ating mga kahinaan. Katulad sa anak ko, siya nagsasabi sa akin. Ano? Nagpapadala ang Diyos. May mga tayong pagkakamali sa buhay. Hindi nyo napansin, may pumupuna sa atin. Ganon kabuti si Lord. Kasi ayaw din niya yung ating mga buhay ay magpunta lang sa pagkakamali. Yung mga kahinaan natin. Kasi pag patuloy ka sa kahinaan, hindi ka kaya si David eh. Sino po muna? Si Prophet Nathaniel eh. Alam mo, David, nagpatalinghaga pa siya. May isang kwento, ganito eh. Hindi mo ba alam na ikaw yung kinukwento ko dito? May ipinadala si Lord upang sawayin ka. Ganyan ang nangyari kay Paul. Sabi dito sa Gawa 23:4. Sinabi ng mga tao na katayong malapit kay Pablo, iniinsulto mo ang punong pari ng Diyos. Kasi, mamaya tatakan natin yan. Hindi mo ba alam punong pari yan? Ba't may iniinsulto? Tayo kaya, ganun din. Pag hindi natin nagugustuhan, na pag tayo pinupuna, bakit? May babaguhin ba sa akin? Pastor na ako Ganun pa eh. Tatay ako. Ba't may mas mahaba ako gali? Hindi napapansin? Pag tayo pinupuna, tayo pa yung mataas, tayo nagyayabang pa. Eh tanongin mo, perpekto ka ba? Kaya nga dapat pag may pumupuna sa atin, Lord, salamat bakit? Kasi may nagmamahal sa akin na gustong maitama. Ganun ang Panginoon eh. Kaya nga habang tayo nandito, hindi ka perpekto. Kaya may taong ginagamit si Lord upang ituwid tayo. Katulad ni Paul. Sino dito may mga asawa? Lalaki. Sino unang-unang sumasaway sa inyo? Ha? Ang lalaki. Ano? Sino unang-unang na sinasabihan ka? Sino? Wala, baka katabi mo asawa mo kaya hindi ako makapagsalita, pastor katabi ko Baka bigla akong unatan dito mahirap na. Hindi ako magaling umilag Di ba mga lalaki, sino-sino unang nagsasabi sa atin? Mga asawa natin Ano ba, darling? Ipa-flash mo lang, hindi mo pa ma-flash. Ano, darling? Kukunin mo nga rin yung basura, hindi mo pa maitapon. Ano ba mga asawa lalaki? Mga hindi yata nag-iisip. Kawawa tayo mga lalaki, Isang ganun, Kaya ayaw na natin, pero pati yung mga anak, ayaw na ayaw pagsasabihan ng magulang. Kaya nga pinagsasabihin kami, ginagawa ka nga mali, So, may mabuti ka sinasabi, pinagagalitan ka. May tama magulang mo. Di ba? Tanggapin mo, salamat mami, daddy, kasi binabago ka ng ginagamit yan. Huwag po tayong magalit, katulad ni Paul, hindi siya nagalit. Nang sinabihan sa nangyari, ang sabi dito sa 1 Peter 2:23, maging si Jesus, nakatagpo ng ganyang pang-insulto, pero hindi siya gumanti, hindi siya ng insulto. Ito maganda. Kaya sabi ko, ano yung ginagawa ni Lord? Ipinapakita ng kanyang salita, gagawin natin. Ang sabi dito sa 1 Pedro 2:23, ininsulto siya, ngunit hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, ngunit hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng may makatarungan. Pag binabago ka, may sumisita sa'yo. Okay, kung alam mo namang mali ka
pasita ka. Ako, ayaw ko din minsan yung ganun eh. Yung parang may may pang insulto pa yung yung paninita. Pero hindi, bakit? Kung yun ang ginagamit ni Lord para mabago tayo, bakit hindi? Di ba? Ganon din si Paul. Oh, Paul, di mo ba alam na yan ay punong pare? Tayo ba ganon tayo? Ayoko sa mayor namin. Corrupt. Ba't ko igagalang yan? Ayoko kay senator. Ayoko sa ganyan. No, pinili ng leader ng Diyos yan. Ano sabi dito? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Ipag-pray mo, Lord. Sino mga nagdadrive dito? Isa rin akong guilty. Traffic. Kasi ito hindi marunong mag-traffic to. Ako, bio-bio to. Di ba, ganon? Hindi, itinalaga ng Diyos yan. Bakit? Lagi ka bang tama? Hindi naman eh. Hindi, ipag-pray mo, Lord, sana bigyan mo siya ng karunungan para maging maganda ang traffic. Hindi tayo mismong Kristiyano, hindi namang marunong. Dapat mga iba na lang. Yung mga leader nandito, mga senador, mga wala namang alam, yung sa ganito, sa ganyan. No. Itinalaga ng Diyos yan. Ibig sabihin, ipag-pray mo. Pag alam mo na hindi maganda, sabi mo, Lord, sana yung italaga niyo po ngayon yung talagang nagmamahal at sumusunod sa iyo. Ang Kristiyano, hindi humahatol. Bakit? Ang Diyos lamang. Ang Kristiyano ay kilala bilang mapagmahal. Amen? Yun dapat. At pag tayo po ay sinisita, kaya natin magpahinga. Bakit? Kailangan mo magpakumbaba sa pagtanggap, sa kahinaan at sa pagbabago. Ito po sabi ko, nung sinita na si Pablo, hindi siya nagmalaki. Bakit? Lingkod ako ng Diyos. Hindi mo ba ako kilala? No. Ito sabi niya, Gawa 23:5. Sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang punong pari dahil sinasabi sa kasulatan, huwag tayong magsalita ng masama laban sa namumuno sa atin. Kaya sabi ko po sa inyo, yung namumuno sa atin, kung alam mo hindi naman maganda, Ananias to hindi maganda ang background nito, pumapatay, corrupt. Pero sabi ni Lord, igalang mo yan. Namumuno yan eh. Tayo kaya, di ba, lalo na sa mga namumuno, so social media pa natin. Minsan, di mo ba alam, si Mayor? Ano yan eh? Hindi, ganoon. Kaya nga pag tayo nag-closing prayer, sinasama natin ang bansa natin. Ang mga namumuno eh. Kasi, ang Diyos lamang ang pwedeng humatol sa kanila. At ang Diyos lamang ang may kakayahan na mabago ang kanilang buhay. Kaya dapat hindi tayo nagsasalita ng hindi maganda. Maging sa mga anak. Sino leader ng tahanan nyo? Mga anak. Sino leader? Tatay. Minsan nakarinig ako eh. Ito si tanda, utos ng utos. Ano yun? Di ba? Pag inutusan, ang dami sinasabi. Ang tatay ko, masyadong ano yan eh. Leader yan. Maging asawang babae. Leader ng tahanan, asawang lalaki. Kung alam mo naman yan, sumusunod sa Diyos, sundin mo. Hindi, ang nangyayari ngayon eh. Babae na matapang eh, no? Kaya nangyayari, ano? Susunod ka ba? Sabi ng babae sa asawa. Wala eh. Sunod. Alam mo, leader talaga ng Diyos yan, sumunod ka. Bakit? Dahil meron diyang karunungan. Ando sabi sa Kawikaan 1:7, ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan. Kaya pag ang tao ayaw pasaway, alam mo, merong binabago sa iyo ang Diyos, hangal ka, mayabang ka. Kaya nga ang tao, pag kayo mga anak, pag kayo ay inaano na magulang nyo, huwag kayo pahangal. May mali na, ayaw yung pangpatuwid eh. Kaya ano nangyayari? Bakit nangyari to? Daddy, mami, ba't nasira buhay ko? Ayaw mo patuwid. Kaya nga sabi sa Kawikaan, di ba? Hanggat bata pa lang, ibigay mo na yung instruction upang sa pagtanda nila, hindi ito mawala sa kanilang kaisipan. Ayaw mong tanggapin eh. Yung ating mga magulang, representante ng ating Panginoon, representative ni Lord yan. Kaya pag hindi mo siya sinusunod, maliban na lang kung sabihin sa'yo ng magulang mo, anak, ito drugs, mag-drugs ka. Mali naman yun. Alam mo naman yun eh. Anak, ito pera. Gawin mo lahat ang bisyo. Hindi ganun eh. May magulang bang ganun dito? Wala eh. Kasi nga, may kaisipan ka, malinis ang iyong budhi. Kaya yung pagsasabi sa iyong anak ay may karunungan
mula sa salita ng Diyos. Ang anghel ay ayaw tinuturuan, ayaw ng tinutuwid. Kaya pag tayo, di ba hanggang ngayon, tinutuwid tayo ni Lord, binabago eh. Ano nangyayari sa buhay natin? Nagiging maganda, magiging tagumpay. Kasi kahangalan ang hindi magpatuwid, lalong-lalo na po sa katotohanan at salita ng Diyos. Ako nga po kung di ako nagpatuwid sa Panginoon hindi hangal ako. Bakit? Hindi niyo ako nakikita dito. Baka alaala na rin ako. dahil sa bisyo, di ba? May naman nagbisyo dito, humaba ang buhay. Wala. Kaya gusto mo mapadali ang buhay mo, magbisyo ka. Ganun lang kasimple yun. Sino gusto dito mahaba buhay? Siyempre gusto natin lahat yan. Kasi pagpapala yan, merong kapahingahan mula sa Diyos. Kaya pag tayo nagpapakumbaba, may biyaya. Sabi nga dito sa 1 Pedro 5:5b, ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba, biyaya ng kapangahingahan. Sino dito, pag ikay maraming kaaway, hindi ka pahingi. Bakit? Lagi nakatingin, baka tirahin ako sa likod. Di ba? Hindi, pag ikay mapagkumbaba, lahat ng tao kaibigan mo eh. Ako po, hindi sa pagmamalaki, ganun po. Kaya po ako, hindi ako takot na lalong-lalo na, pag nagpe-pray ako, Lord, ingatan niyo po. Wala, bakit? Hindi ako mapagmalaki. Hindi mo kilala? Pastor ako. Sama mong tao. Hindi ganun. Ang dami mong kasalanan. Mapupunta ka sa impyerno. Walang ganunan. Bakit? Kasi mapagkumbaba ka, yung biyaya ng Diyos. Kaya nga yung biyaya ng Diyos, pahinga ka. Bakit? Wala kang kaaway, wala kang galit. Kasi maraming mapagmataas, yan ang maraming kaaway. Konting bagay lang, issue na. Sa amin, lalo po sa amin, ang daming mabubuting mga kapitbahay namin. Ang daming alagang aso. Pero yung aso na lang pagala. Kaya lahat, papuntahan mga palingon, may jackpot. Ikaw magpapatintero. Bakit? Ang daming galang aso, kaya nakalagay na doon, aso mo, tali mo. Kaya pag may mga bagong ihalal, ano kayo ng bagong batas? Amo mo, tali mo. Amo na nakatali. Bakit? Pinababayaan. Pero si Mrs. nga, ang aso natin, dinadampot natin yung dumi. Sila dumudumi sa mismong area natin. Pagpasensyahan mo na, sabi mo gano'n, tayo na lang mag-adjust. Kasi nga yun nga eh. Pahinga ka eh. Pag magagalit ka, ay nako, hindi ka mapapahinga. Naku, yung kapitbahay natin yan, talaga, pahinga ka? Hindi. Ang nagpapakumbaba, nakapagpapahinga sa piling ng Panginoon. Amen? Kaya nga, ito po sabi ko sa inyo, kung natanggap natin ang biyaya ng Panginoon, masasabi mo, pahinga ka. Bakit? Ano po? Ito napakagandang sinabi ng pangako ng Panginoon. Sa Hebreo 13:5, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwanan, ni pababayaan man. Amen? Pag may nangako sa yung Diyos na makapangyarihan, gumagawa ng mga himala, walang imposible na sinabi sa iyo, anak, kaya kong gawin ang lahat, hindi kita iiwanan, ni pababayaan. Hindi ka mapapahinga. Diba? Si Mayor nga lang magsalita, ibibigyan ka ng ayuda. Every week, pahinga ka na. Ay, hindi na ako magugutom. Bakit? May galing ko kay Mayor na mga bigay. Si Lord na nagsabi, hindi kita iiwanan, ni pababayaan lang. Ang nagsasabi, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang gumagawa ng himala at nagbago ng, hindi tayo mapapahinga. Sabi mo sa katabi mo, tama na tulog, nagpahinga na. Ang dami nating iniisip. Bilang isang Kristiyano, diyan dapat tayo kilala, yung pahingang-pahinga ka. Na kahit 2 hours lang ang tulog mo, kita sa'yo, para kang nagpa-beauty. Bakit? Pahingang-pahinga ka. Kasi kasama mo si Lord ang nagsabi, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man lang. Amen? Hindi tayo mag-aalala, pahingang-pahinga ka. Ano man ang nangyayari sa mundo, ano man ang sabi, tataas na naman ng ganito, ganyan, no? Bakit? Kasama ko si Lord. Alam ko, hindi ako pababayaan. Amen? Amen? Let us pray. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Naranasan namin ang iyong biyaya sapagkat kami lahat ay may kwento, Lord. Ano ba yung kwentong ito, Panginoon?
ang kwento namin buhay kami ay nagrebelde. Hindi kami sumusunod sa inyo. Pero dahil sa biyaya niyo, Panginoon, yung kwento namin na walang kwenta, naging may kwenta na. May kabuluhan. At sa biyaya mong yan, Panginoon, we can rest, Lord God. Kung titignan namin ang nangyari sa mundo, sa paligid namin, Lord, nagpapaalis na kami, mapahinga, nawawala yung kagalakan. Nawawala, Lord, ano nangyayari sa mundo? Pero at the end of the day, ang salita mo, ang mananatiling angkla ng aming pananampalataya, ng aming pag-asa, Panginoon. Ano man ang mangyari, Lord, yung pangako mo na hindi mo kami iiwanan ni pababayaan, sapat na yon, Panginoon. Na kami makapagpahinga sa inyo. Na kami ay, Lord, sa panahon namin ngayon na kami may kinaharap na hindi kami halos makatulog. Hindi kami halos makakain dahil may problema, may kami kinaharap, Lord, ngayon dahil sa mensahe mo. Kaya namin magpahinga. Huwag namin kalimutan na may isang Diyos na nangako sa amin na tatapusin niya yung mabubuting bagay na sinimulan mo, Panginoon. At sinabi mo rin, Panginoon, your Spirit testify, Lord God, ang nagpapatotoo na kami mga anak mo, hindi kami anak ng kaaway, hindi kami anak ni inuman na magpapahirap sa amin, kundi anak mo kami na isang Diyos na ang iniisip lamang ay kapawang kabutihan, yung pinakamabuti ang ibibigay mo, Panginoon. Lord, kunin namin ang aming kapahingaan, kagalakan, kapayapaan sa inyo lamang. Sapagkat sinasabi nyo nga rin po, Panginoon, lahat ay maglalaho, lahat ay mawawala. Maging kayamanan, maging karangyaan, maging ang itong frame na ito. Pero ang iyong salita, ang pagiging Diyos nyo, mananatili magpakailanman. Lalo na po ang iyong mga pangako. Lord, panatag kami, Panginoon, sa aming paglabas sa bulwagang ito. Punong-puno kami ng kagalakan. Pahingang-pahinga kami. Sapagat minsan sa aming buhay, naranasan namin ang biyaya, naranasan namin ang kapahingahan mula sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.